also 4 pages, separate from that. For the record, Your Honor, How many pages? the 17 pages, the record the of document transactions. consists of, the first page is entitled Transaction Codes Legend, but it is not paginated. There are 17 pages which indicate at the top page of each one the name of the account holder, the account number, the transaction date, the transaction code, the peso amounts, the currency denomination, whether it's US dollars or peso, the foreign exchange amount, and the name of the financial institution. In other words, the bank. On its face, there appears to be 705 accounts entered here. 705 accounts. 705 Entries, transactions. entries or transactions. Sorry. In addition to this report, Your Honor, Madam Ombudsman, was there any other report submitted by any party with respect to the AMLAC report? This one, have you already invited the attention of the court respecting this 4-page document? Where did you get this, Madam It came Ombudsman? with this same 17-page document. I see. think this reflects a summary of the peso and dollar accounts. Thank you. For the record, may we request that the transaction list be marked as Exhibit 11W for the prosecution. And What is the marking? 11W Mark it accordingly. and the attachment, which is simply entitled Strictly Confidential, subject Renato Coronado Corona, which appears to be a summation or a summary of the transaction list consisting of 1, 2, 3, 4 pages, be marked as Exhibit 11X. Your Honor, please. Yes, what is the pressure? Before any question is propounded in this alleged report, may we be allowed to examine the same so that we'll know the contents thereof? We had not been furnished a copy. Then, Just surface today, Your The Honor. counsel for the prosecution, will you kindly show the, Yes. to be fair, If I may the respect- document to the defense counsel. If I may respectfully suggest, Your Honor, can we have a 20-minute recess so that we can photocopy the documents for the All right. senator judges and for us to examine the documents because this how is the long? first time. Half an hour. 30 All right. minutes. Motion granted. The session is recessed for 20 minutes. 20. Your Honor, excuse me. Sorry. Pwede ba ito ang kopyahin ninyo? I'm sorry, may I beg the indulgence of the presiding justice. That is my personal copy, Your Honor. I made some annotations. So, can I request that the other copy, which bears the initial of the one who prepared, be the one to be photocopied? Yes, Your Honor. Yes. And If the documents are the same in all respects except the notes of the ombudsman. Oh, sorry. Inaantay po, nagbigay po ng 20 minutong break ang Senate Impeachment Court para bigyan daan itong pagpapa-photocopy nitong mga dokumento na bitbit ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito po yung dokumento na nagmula sa Anti-Money Laundering Council para sa dito nga sa investigasyon na kanyang isinasagawa sa complaint na inihain sa kanyang tanggapan laban kay Chief Justice Corona. Itong dokumento na ito, Mark,
dalawang sets ito. Yung isa ay 17 pages na naglalaman umano ayon dun sa pagbasa ng prosekusyon ng mahigit na 700 transaksyon under the name of Chief Justice Corona. Nakakatuwang panoorin yung palitan ng argumento at ng manifestation from the prosecution and defense, but more interesting yung palitan between Justice Cuevas and former Justice Conchita Morales. Kaya let's welcome to this discussion Congressman Erin Tañada and Attorney Revilla, who's again joining us this afternoon. Tanungin muna natin si Attorney Revilla mula dun sa umpisa, tila nahirapan si Justice Cuevas na i-qualify si Ombudsman Morales bilang isang hostile witness. Ano yung mga naging dahilan dahil nahirapan siya? Well, nakita niyo naman may objection yung prosecution lawyer na based dun sa tinatry na ilay daw ni Justice Cuevas, wala naman talagang adverse interest itong si Ombudsman Conchita Morales kasi ginagawa niya lang yung kanyang tungkulin under the Constitution na umaksyon sa mga complaints at mag-imbestiga based on the complaints na nare-receive ng kanyang opisina. Congressman Tañada, well, general question, ano po ang tingin nyo sa nagaganap sa hapong ito? Well, nakakagulat na natapos bigla yung pagtatanong ng ating defense panel considering testigo rin po nila ito. No? Mukhang ayaw talaga nilang ibulat-lat yung usapin tungkol sa $10 million. I don't know why. Senator Drilon pointed out a fact sa journal ng hearing nung last Tuesday. Mismo ang defense lawyer nagsabi they will not skirt the issue, they will face the issue, but suddenly mukhang gusto nilang i-avoid yung issue na ito. So now slowly lalabas ngayon yung hawak na AMLA report, no? I did not get the exact number of transactions, 37 transactions. 700 transactions. So dito natin malalaman talaga kung magkano ang not necessarily in one account, I think, magkano ang pera na umiikot sa pangalan po ng ating punong maestrado. Congressman Erin, dun sa pagtatanong ni Justice Cuevas, ay ihinigiit niya na hindi naman daw kasali sa complaint itong $10 million accounts na ito umano. Alam ko po ang posisyon niyo ay dapat kasali ito, pero bakit po dapat kasali? Well, yung premise nga mali eh. Dahil para sa amin, kasama dahil gusto nga namin buksan yung $700 account. Yung dollar account na PS Bank na ayaw pabuksan ng Korte Suprema. So it was already included, no? So yung sinasabi nga po namin noon, yung $10 million parang aggregate amount na yon, no, ng iba't ibang deposits in different banks. So yung 700 quote unquote dollars na nasa PS Bank might be part of that aggregate amount. Kaya sinasabi po namin kasama na po yan. Gusto ko lang tanong, Attorney Revilla, ano kaya ang rason kung bakit prinisinta pa ito si Ombudsman mismo ng depensa? Mukhang, by the looks of it, sa hapong ito, hindi gaano nakakatulong sa kanilang kaso. I can only surmise, no, because I think yan calculated risk yan. I think the defense took a very calculated risk in presenting the ombudsman. Maybe they were thinking walang dokumentong maipipresenta itong mga pinapasupina nilang witnesses, including si Ombudsman Morales, and as it turned out, meron siyang mga documents na to. Pero, tingnan natin kung anong mangyayari pa dito sa trial na to. Kasi, hindi pa naman natin alam kung ano talaga ang contents ng yung mga dokumento na binigay ng AMLA. Ako, I think ko, Mark and Kathy, ang intention ng depensa was to discredit, no, show bias, na meron ng desisyon ang ombudsman sa kanyang investigasyon. Kaya pilit na ginigiit ng ating kaibigan na si Justice Cuevas na yung proseso, anong sinunod mo ba yung proseso? Bakit hindi mo pinaalam sa respondent yung source ng document po ninyo? Aren't you violating the right against self-incrimination? Ang ginigiit naman ng ating ombudsman, this is just
preliminary. If he wanted to answer, he can answer. If he did not want to answer, it would not stop the investigation. I have not yet made any decision. Congressman Erin, ngayon lang po makikita ng prosekusyon at ng mga senator judges itong dokumento na ito na dala ni Ombudsman Morales. Ito po ba, nakalagay po kasi confidential ito po ba ay ipapabasa o babasahin ng prosekusyon sa mga manonood? Well, depende naman rin po yan sa ating Senate impeachment court, no? But I hope ilabas, no, payagan ng impeachment court ang ating mamamayan para makita itong dokumentong ito, para malaman talaga nila yung usapin tungkol dito sa dollar accounts. Unfair rin naman po sa ating mamamayan na hindi nila alam itong usapin ng dollar accounts na ito. Backtrack lang akong konti, Attorney Revilla. Bakit kaya pinayagan ni Senate President Enrile na i-declare pa rin itong hostile witness over the objection of the prosecution? Ano kaya ang gusto niyang mangyari? Ultimately, I think because gusto na rin niya talagang ilabas kung ano tong pinag-uusapan na 10 million dollar account ni Justice. Para lumabas. Para lumabas na to. Kasi eventually, doon din lahat yan papunta para mailabas na. Thank you. Okay, bago natin ituloy ang ating diskusyon ay tumungo muna tayo sa press briefing na isinasagawa ng defense team. Mga documents na to at ito ba'y mapapagbasihan nung aligasyon na $10 million? Meron bang pagpapatunay dito? At syempre, in relation to this, yan yung mga dapat sagutin din eventually ni Chief Justice Corona dahil sa kanyang panig naman, sinabi niya na nawala siyang $10 million. Comment lang po dun sa sinabi kanina ng Ombudsman Morales na yung allegation sa 10 million US kung hindi man kasama sa complaint ngayon ay pwedeng gamitin for another impeachment complaint in December. Oh, well, dun sa pagtestigo ni Ombudsman Morales, hindi lang siya hostile, no? Combative din. Pero siguro kaya tinatanong nyo kami kung handa kami. Hindi siguro tayo handa sa ganyang mga pagkakataon. Siguro ang pangalawang tanong, ordinaryo ba na maaaring makipag-ugnayan ang ombudsman sa AMLA? Alam niyo po, hindi naman ho nangyayari yan sa kadalasan, ano? Sapagkat kung kaya palang gawin yan, bakit hindi ho gawin sa lahat ng may mga kaso sa ombudsman yan? Bakit ho napakatagal nakabinbin yung mga kaso dyan? So nakikita ho natin dito na talagang orchestrated at systematic ho talaga yung atake nila kay Chief Justice Corona. Pangatlo, meron na ho pala silang impormasyon, meron na ho pala silang mga dokumento. Bakit nung pinapasagot nila si Chief Justice Corona, hindi ho nila inilabas? Ano ho yung magiging basihan ni Chief Justice Corona na sagutin yung mga paratang sa kanya kung hindi naman po ilalabas yung mga ebidensya laban sa kanya? Kinakailangan pa po ba na ipatawag namin sila sa Senado para lang hulinawin nila kung ano ba, meron ba o wala silang ebidensya laban kay Chief Justice Corona? Ang tanong nyo po, ordinaryo ba to, attorney, na nangyayari? Hindi po ito ordinaryo. Kakaiba po yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya kung tatanungin nyo kami kung naiintindihan ba namin kung ano yung nangyayari, baka humarami sa amin sasagot, hindi rin. Sapagkat, ang grabe po, grabe. Ay, hindi na po kami magugulat kung gagawin ho nila yan. I think yung tinutukoy niya is pwede bang gamitin sa susunod na impeachment complaint? Siya po ang nagsabi, sabi yun ni Chief Morales, pwedeng gamitin for the next impeachment complaint in December. Oo, sinabi yan, di ba, sa open court? Okay. Makikita nyo po na binasa yun doon sa letter complaint. Sa letter requiring or requesting the Chief Justice to respond. Binasa lang po yun, nandun yun. Palagay ko po, ang maliwanag dito is it's a reiteration that the extent of the investigation is only for impeachment purposes. Kahit po sila ay maliwanag. Niliwanag nila to. Makikita nyo po kung nabasa nyo yung mga unang complaint. 3 po ito. Kung ano-ano po sinasabi, forfeiture, ang dami pong batas na tinutukoy. Pero po dito, may kita nyo, dun sa letter complaint, nire-refer po dun sa impeachment at binasa po for purposes of the record. So, dapat liwanagin dito na yung investigation na ginagawa po rito is for purposes of an impeachment. Kaya nga po noon, di ba nagtatanong kami, sabi namin, intindi namin, tapos na magpresenta ang prosecution. Tapos na po sila. At yung verified complaint ay na-file na. Di ba? They have already rested